hindi pa man idinedeklara ang panahon ng tag-init, malaking bahagi na ng bansa ang kulang na sa ulan. Base sa datos ng pag-asa nitong February, kitang-kita na halos kulay pula ang buong Luzon. Gayon din ang ilang bahagi ng Western at Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula at Northern Mindanao. Indikasyon niyan na nakatanggap lang ang mga nasabing lugar ng way below normal rainfall amount. Below normal rainfall amount naman kung ang mapa ay kulay dilaw. Ang ilang panig lang ng Quezon Province, Central Luzon at malaking bahagi ng Mindanao ang nagkulay berde o asul. Ibig sabihin, nakapagtala ang mga ito sa nakalipas na buwan ng near normal rainfall at above normal rainfall amount. At ngayong March, pinapangambahang magpapatuloy ang kakapusan sa ulan lalo't may El Nino pa rin at parating na ang panahon ng tag-init. Sa ngayon, walang namamataang bagyo o low pressure area sa loob o labas ng Philippine Area of Responsibility. Hanging amihan ang nakaapekto sa extreme northern Luzon habang easterlies sa iba pang panig ng bansa. Ngayong araw, posibleng umakyat sa 42 degrees Celsius ang heat index sa Cotabato City, 39 degrees Celsius sa Dagupan, Pangasinan, Calapan, Oriental Mindoro, Rojas, Capiz, maging sa Lagindingan, Misamis Oriental at Butuan, Agusan del Norte. Dito naman po sa Metro Manila, posibleng umabot sa 37 degrees Celsius ang heat index, partikular na sa Pasay. Marami pa ring dam ang nakapagtatala ng mababang water level. Kabilang dyan ang Angat, Ipo, Lamesa, Ambuklao, San Roque, Pantabangan at Magat Reservoirs ayon sa Pag-asa. Bahagya namang tumaas ang tubig sa Bingat, Caliraya Reservoirs ngayong araw kumpara kahapon. Halos buong bansa kasama na ang Metro Manila ang makararanas ng maayos na panahon at mababang tsansa na ulan sa mga susunod na oras base po sa rainfall forecast ng Metro Weather. Bagaman may iilang lugar pa rin ang posibleng magkaroon ng light to moderate rains. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.